Hello po, magandang gabi po sa inyo. Kapayapaan po ang sa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong topic, ang ating pong paksa tungkol po sa pagkain. Kasi yung iba dyan, pinagbabawal yung kumain yung baboy eh. May mga reliyon po kasi na bawal sa kanilang kainin ng baboy. Sa atin po mga Kristiyano, lahat po pwede na pong kainin. Huwag lang po yung dugo. Yung dugo lang po talaga ang bawal kainin sa mga Kristiyano. Kasi may mga reliyon po na bawal pong kainin sa kanila ang baboy. Ganun, pagka-araw ng mahal na araw nila, ganun. Bawal daw kumain ng baboy. O kaya may reliyon talaga, bawal kumain ng baboy. Yun po yung aral ng mga demonyo po yun, yung pinagbabawal yung kumain ng baboy. Aral po yun ng mga demonyo, sabi ng banal na kasulatan. Pero po tayo mga Kristiyano, lahat po pwede na po nating kainin. Miski po, miski naman po nung kapanahunan ni Eva at Adan sa ni Noe, lahat po pwede na pong kainin ng mga pagkain nun, yung kapanahunan nila eh. Ayun po, miski sa panahon po natin, pwede na rin pong kainin. Kaya lang naman nagbigay ang utos ng Diyos, kaya nagbigay ng utos ng Diyos dahil kasi sumasama yung yung sanlibutan, yung lupa sa para makita niya yung tao, subukin kung may takot ba sa kanya o wala. Yun, kaya po nagbigay ng utos ang Diyos sa atin. Pero yung utos na yon, pinagtibay ng Diyos yung utos nung kapanahunan ni Moises. Pinagtibay na ng Diyos yung utos. Yung noong unang panahon, nung kapanahunan ni Eva at Adan hanggang kay Noe, lahat po yun pwedeng kainin na yung mga pagkain. Noong kapanahunan naman po ni Moises, doon na po yung nag-strict, naging mahigpit ang batas ng Diyos. Kasi nga, para masubok niya ang tao, kung susunod ba sa kanya o hindi, o kung may takot ba sa kanya. Doon po naghigpit yung batas ng Diyos noong kapanahunan ni Moises tungkol sa mga pagkain. Pero kung tayo naman ngayon, sa panahon natin, pwede na pong kanin ng lahat kasi nilinis na po yun ng Panginoong Yesus eh. Ito po, basahin ko po sa inyo sa kapanahunan ni Eva at Adan. Lahat po pwedeng kainin ng pagkain nun eh, sa Genesis po dito. Sa Genesis 1:29, lahat po pwedeng kainin nila nung kapanahunan ni Eva at Adan, ni Noe, lahat pwede pong kanin. Tapos sa atin po ngayon, pwede na pong kanin ng lahat, huwag lang po yung dugo. Ito, basahin ko po sa inyo sa Genesis 1:29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabini na sa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabini sa inyo ay magiging pagkain at sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay binibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilika at narito, napakabuti, nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Ayun po, pwede na pong kanin ng kapanahunan ni Eva at Adan eh. Pwedeng kanin po ang lahat ng pagkain, pananim, mga hayop, lahat po pwedeng kanin. Ganun po, pwede na pong kanin ng lahat kasi may mga religion na bawal kumain ng baboy. Pagka mahal na araw nila, o ganun. Pero may religion talaga na bawal kumain ng baboy talaga. Yun po yung aral ng demonyo, sabi sa banal na kasulatan. Ito po, basahin ko rin po sa inyo sa Genesis 9 hanggang 4. Kasi lahat pwede nang kainin nung kapanahonan
ni Eva at Adan hanggang kay Noe. Ito po. Miski hanggang kay Abraham, pwede pong kanin. Pero nagigpit lang sa pagkain nung kapanahunan ni Moises. Dahil sumasama yung lupa at masubok ng Diyos kung yung tao susunod ba sa kanya o may takot ba. Ganun po. Ito po sa Henesis din po, basahin ko po sa inyo sa 9 hanggang 4, 1 hanggang 9. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanya'y sinabi, kayo magpalaanakin at magpakarami at inyong kalata ng lupa at ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid. Lahat ng muusad sa lupa, lahat ng isda sa dagat ay binibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. O yung pagkain nila, gaya ng sariwang pananim na lahat ay binibigay ko sa inyo. Ayun po, lahat po pwedeng kanin yung kapanahunan ni Noe, ni Noe, ni Eva, yon. Sa panahon po natin, pwede na rin pong kanin kasi nilinis na po yan ng Panginoong Hesus nung nagkatawan tao siya sa lupa. Ito pong sabi sa nagkatawan tao po siya, nilinis na po yan. Dito po sa may Marcos. Nilinis na po yan ng Panginoong Hesus nung siya nagkatawan tao sa lupa. Nagkatawan tao siya sa sanlibutan. Ito po sa may 7:14 ng Marcos hanggang 19. Lahat pwede ng kanin yan kasi hindi naman po pumapasok sa puso, hindi nakapagpaparami sa tao po yung mga pagkain. Sabi sa banal na kasulatan, pinababanal sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Kapitulo 7, ang kabanatay 14. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. At nang pumasok siya sa bahay, nang mula sa karamihan ay tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. Sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. O yun po, nililinis na po ng Panginoong Hesus yung lahat ng pagkain. Kaya lahat po pwede na pong kanin nung nagkatawan taong Panginoong Hesus. Miski nung kapanahonan po ng Eva at Adan, pwede naman pong kanin eh. Basahin ko po sa inyong muli yan sa may Marcos 14 kasi dito po sa may wala po siya eh, sa may wala po kasi yung talatang 16 dito eh, sa kabilang hindi nakasulat po yung verse na 16. Nakalagay sa kanya 15-17 lang. Basahin ko sa inyo dito muli. Dito po sa cellphone ko po babasahin kasi wala po rito sa Bible yung talatang 16 eh. Kaya ito po basahin ko po sa inyo muli yung lahat ng pagkain nilinis na ng Panginoon. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Kung sino man ay may pakinig,
ipakikinig ay makinig. At nang pumasok siya sa bahay, nang mula sa karamihan ay tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip. Hindi baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ayun po, nilinis na po ng Panginoong Yesus ang lahat ng pagkain. Pwede na pong kanin ang lahat ng pagkain. Sabi po sa banal na kasulatan. Yung kapanahunan lang po ni Moises, nagigpit ang batas ng Diyos. Kasi para masubok ng Diyos, kung susunod ba yung tao sa kanya o hindi, o may takot ba sa kanya. Pwede na pong kanin ng lahat, wag lang po yung dugo. Ang baboy po, pwede pong kanin yan. Kasi may mga relyon kasi bawal kainin yung mga dugo pag araw ng mahal na araw nila. O ganun po. Tapos meron talaga relyon na bawal talagang kumain sa kanila ng baboy. Masarap po yung baboy, lalo na po yung lechon, sarap po nun. Lalo, inihaw na baboy, masarap po yun. Sinigang, masarap po yun. Adobo. Masarap po yung mga baboy. Pwede na pong kainin lahat yun. Kasi nilinis na po yan ng Diyos. Miski nung kapanahon pa naman ni Abraham pwedeng kainin lahat yun Hanggang kay Noe, pati kay Adan Nagigpit lang ang batas nun, nung kapanahunan ni Moises. Kaya bawal nga po sa kanilang mag-asawa bawal din mag-asawa nung kapanahunan nun. At saka bawal lumapit yung mga taga-ibang bayan sa kanila. Bawal silang mag-asawa. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa Levitico 11, yung mga pinagbabawal ng Diyos na pagkain. Pero sa panahon natin, pwede na pong kanin lahat ngayon. Panahon po natin mga Kristiyano. Ito po sa Levitico 1. Mahaba po ito, patuloy. At silta ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila sinasabi, iyong salitain sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain. Sa lahat ng mga hayop na nasa lupa, alinmang may hati ang paa, nabaak at numuya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayunmay, huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga munguya doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, sapagkat kumunguya, ngunit walang hati ang paa. Ang karumal-dumal nga sa inyo, at ang kuneo, sapagkat kumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang libre, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng anumang iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Karumal-dumal nga sa inyo. Ang mga ito ay inyong makakain na nasa tubig, alinmang may palikpik sa mga kaliskis na sa tubig ay sa mga dagat, sa mga ilog ay makakain ninyo. Lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat, sa mga ilog, lahat ng mga gumagalaw sa tubig, sa lahat ng may buhay sa tubig, ay pawang karumal-dumal sa inyo. Ayun po sabi ng Diyos dito, yung mga baboy. Sabi rito, sa may Levitico 11:8, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang mga bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hipuin. Mga karumal-dumal nga sa inyo. Mga palatuntunan lamang po yung sa laman, sabi ng banal na kasulatan. Pero ngayon po, pwede na po yung gaya po rito, sabi ng Kolosas, palatuntunan lamang sa laman yun sa may Kolosas dito po. Tados po ng Kolosas 20. Dapat po pwede na pong kanin. Ito po sa Kolosas. Ito palatuntunan lang sa laman yung
anong utos na yun eh. Ito po sa may Kolosa, Kapitulo 2, ang kabanatay 20. Kung kayo ngayon nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring nangubuhay pa kayo sa sanlibutan kaya napapasakop sa mga palatuntunan gaya ng wag dumampot, ni wag lumasap, ni wag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangasisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. O yun po, mga aral ng tao lang po yun, no? Mga bagay na katotohanan ng mayroong anyong karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpakababa at sa pagkakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Ayun po, sabi rito yung gaya ng wag dumampot, wag lumasap, ni wag gumipo. Sabi po rito ni Apostol Pablo. Yun po yung ano lamang po yung palatuntunan sa laman. Gaya po rito sa baboy sa 11, Levitico 11:7, ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapat hindi humunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Pero ano na po yun, pwede na po yung kainin niya kasi nilinis na po yun ng ating Panginoong Yesus nung siya ay nagkatawan tao. Ganun po, lahat ng pagkain pwede na pong kanin lahat, sabi. Kasi pinababanal yon sa pamagitan ng salita ng Diyos, sabi po ng banal na kasulatan. Pinababanal sa pamagitan ng panalangin. Ito po, pwede na pong kanin lahat, sabi rito sa banal na kasulatan, di ba, sa may 7 ng Marcos. Ito, meron ding sinabi ang si Apostol Pablo rito sa unang Timoteo 4:5. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpasalamat. Sapagkat pinababanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ayun, nababanal po yon sa salita ng Diyos at ng panalangin. Kaya lahat po ng pagkain pwede na po kasi may mga reliyon bawal kumain ng baboy. Hindi nga yun ang nagkapagpaparumi sa tao, sabi ng Panginoong Yesus sa Marcos 7. Nung kapanahonan ni Moises yun, bawal po talaga yung mga pagkain ng mga baboy. O yun, doon po kasi nag-strict ang batas ng Diyos eh. Doon niya pinagtibay yung kanyang batas na bawal kainin yung mga, doon niya hinigpitan yung batas eh, yung kapanahonan ni Moises. Pero nung kapanahonan ni Eva at Adan hanggang kay Noe, kay Abraham, hindi pa po mahigpit ang batas noon. Pwede pa silang kumain ng mga lahat ng hayop, pwede po nilang kanin, pati may mga kaliskis. Pinagtibay lang po ng Diyos yung batas na bawal kainin. Nung kapanahunan ni Moises, ito po, basahin ko po sa inyo dito sa Deuteronomio 5 hanggang 3. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, Israel, ang mga palatuntunan at mga katulan na aking sinilita sa inyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila, ingatan at isagawa sila. Ang Panginoon na ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa ating nangaritong lahat na buhay sa araw na ito. O yun, doon po pinagtibay ng Diyos yung mahigpit na batas yung kapanahunan ni Moises. O ito po, basahin ko po sa inyong muli dito sa Deuteronomio 5:2. Ang Panginoon nating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa ating nangatitirang lahat na buhay sa araw na ito. Ayun po, doon po nagigpit yung batas ng Diyos sa lahat ng kanyang kautusan, sa mga pagkain ng mga bawal kainin. Yun po, yung kapanahunan po ni Moises. Pero yung kapanahunan po ni Eva at Adan, pwede po kainin lahat, at Noe hanggang sa kapanahunan ni Abraham, ni Isaac, pwede po pong kanin ng lahat.
Kinakain po nila lahat yung mga hayop yung hanggang sa kapanahonan ni Abraham, ni Isaac, at saka ni Jacob. Yung sa kapanahonan ni Moises, doon na po na nagkigpit sa pagkain ng batas ng Diyos. Pero sa panahon po natin, pwede niyo pong kanin ng lahat, gaya ng binasa ko sa inyo. Nung kapanahonan nga ni Moises, bawal po sa kanila mag-asawa ng taga-ibang bayan eh. Bawal nga sila makisama sa mga... Sa kanila may higpit din yung una, yung bawal silang mag-asawa. Pwede silang mag-asawa sa kanilang lahi lang. Yun, pwede silang mag-asawa. Ito po, basahin ko po sa inyo rito. Sa may Deuteronomio 7, bawal sa kanila mag-asawa nun eh. Sa mga taga-ibang lupa. Oh. Pero ngayon, pwede na. So, basahin ko po sa inyo ha. Basta nasa Panginoong Yesus na, pwede na pong mag-asawa kahit sino po. Ito po. Sa Exodo 7. 1. Bawal sila mag-asawa eh. Sabi rito eh. Hanggang 4. Ito po. Meron din sa 16 eh. Ayaw nga sa kanilang mag-asawa sa taga-ibang lupa eh. Kasi hihiwalay yung kanilang pagsunod sa Diyos ng mga taga-ibang lupa eh. Sa kanila nung araw din, pwede rin pong, bawal din pong makisama sa taga-ibang lupa. Ito po, basahin ko po sa inyo po. Bawal din sa kanilang makipag-asawa eh. Ang Panginoong Yesus nga, sabi nga ng Samaritana eh, bakit humingi ka sa akin ng tubig? Bawal, hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Maritana, sabi ng babaeng Maritana nung kausap niya yung babaeng Samaritana eh, sa tubig sa balon ng tubig. Ito po, basahin ko sa inyo, bawal din sa kanilang makipag-asawa sa ibang lupa noon eh, nung kapanahonan ni Moises. Pero ngayon po, pwede na kahit sino po, basta nasa Panginoong Yesus. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Deuteronomio 7. 1, patuloy hanggang 3. Pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin at palalayasin ng maraming bansa sa harap mo, ang Heteo at ang Gergeseo at ang Amoreo at ang Cananeo at ang Perseo at ang Hebeo at ang Jebuseo na 7 bansang lalong malaki at mga lalong makapangyarihan kaysa iyo. At pagka sila ibibigay sa harap mo ng Panginoon mong Diyos, at yung sasaktan sila, ay lubos mo ngang lilipulin sila, huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mong pagpapakitaan ng kawan sila, ni mag-aasawa sa kanila. Ayun bawal mag-asawa sa kanila yung mga tag-ibang lupa eh. Kailangan sa lahi lang nilang Israel. Para yung lupa na mana, hindi nalilipat sa iba't ibang lahi. Kaya bawal sa kanilang mag-asawa rin nun eh. Sa mga taga-ibang lupa, sa mga taga-ibang lugar. Yun po, bawal sa kanilang mag-asawa, bawal kumain ng mga baboy noon. May pa po ang batas ngayon, pero ngayon pwede na po lahat. Basta patuloy ko po, ni mag-aasawa sa kanila, ni iyong mga anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa kanyang mga anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong pag-aasawahin sa iyong mga anak na lalaki. Sapagkat kanyang iiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayon, mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo. At kanyang lilipulin kang madali. Ayun, bawal sila rin makipag-asawa sa mga taga-ibang lupa, ang kapanahonan ni Moises. Pero ngayon, pwede na po ngayon lahat. Pwede mo nang asawain basta sumasampalataya sa Panginoong Yesus na kay Kristo ka na. Ganun po. Ito, yung basahin ko rin po rito sa inyo na yung babaeng Samaritana nga, hindi nakikipag-usap yung mga Hudyo sa kanila eh. Sabi ng babaeng Samaritana nung kausap ang Panginoong Yesus. Bawal pong kausapin yung mga taga-ibang lupa. Sabi ng
banal na kasulatan. Bawal sila mag-asawa, bawal kausapin. Ganon, gaya naman ni Pedro. Pero nung nilinis na tayo ng Panginoong Yesus, ayun, pwede nang kanin lahat. Pwede na makipag-usap kahit kanino. Ito po, sa 4, sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Sa 1, Kapitulo 4, ang kabanata ay 1 hanggang 9, bawal makipag-usap nga yung Samaritano sa mga Hudyo eh. Bawal siya makipag-asawa, mahigpit po ang batas noon, strict po ang Diyos noon nung hindi pa po tayo nalilinis ng Panginoong Hesus. Yun po, mga bawal po yun nung kapanahonan ni Moises, bawal kumain ng baboy. Pero sa ating mga Kristiyano, lahat pwede na pong kanin. Huwag lang po yung dugo kasi pantubos, simbolis po yun ng buhay na pinantubos sa kasalanan. Ito po, basahin ko po sa 1, 4:1 hanggang 9. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo na lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagamat hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad, nilisan niya ang Judea at naparoon muli sa Galilea. Kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Pag-ika-6 ng oras, dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya sinabi ni Jesus, painumin mo ako sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. O yun, bawal silang nakipag-usap lumapit sa mga taga-ibang bayan sa mga ibang bansa Yun po, yung kapanahonan ni Moises, bawal sila makipag-usap o lumapit sa mga taga-ibang bansa, makipag-asawa, bawal po. Yun, yung sabi rito, basahin ko po sa inyo sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingin ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ayun nung unang panahon yan, bawal sa kanilang kumain ng dugo, ay ng baboy, bawal makipag-asawa sa ibang lupa, bawal sila makipag-asawa sa mga kung saan bansa. Pero ngayon pa pwede na silang kumain, pwede na pong makipag-asawa sa lahat. Ganun po ang aral ng hindi na po maigpit tungkol sa mga pagkain, pwede na pong kanin lahat. Ganun po. Ayun, bawal po ngayon, pwede na po yun. Si Pedro nga po, nung nasa nanalangin si Pedro, ito po kay Pedro, sabi ng Diyos, bawal siyang lumapit sa mga taga-ibang lupa tapos bawal din kumain. Sabi nga ng Diyos, sabi ng ang nilinis na wag mong palagay na marumi. Ito po sa may Gawa 19. Ito po, yung nanalangin si Pedro, nawalan siya ng diwa. Tapos nakita niya sa pangitain 3 beses. Andun lahat ng pagkain kasi nilinis na nga ng Panginoon. Ito po sa Gawa 10, ang kabanata 9. Nang kinabukasan nga, samantalang siya'y patuloy sa kanilang paglalakad. At ang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin. May oras ng ika-6. At siya'y nagutom at
nagnais kumain. Datapwat samantalang naghahanda sila ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit na may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa. Na doon naroon ang lahat ng uri ng hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating nga sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. O yan po, sabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka sa kanya. At dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain na anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig na ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ayun nilinis na po kasi ng Diyos yun mga pagkain. 3 beses nangyari kay Pedro yun nagkaroon siya ng pangitain yung mga hayop bumababa sa may langit Sabi nga sa kanya ng Panginoong Yesus, magpatay siya sabi dito Ito, patuloy ko po. At ito'y nangyaring ika-8 at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. 3 beses nangyari sa kanya yung pangitain na yun yung nawalan siya ng diwa, inunalangin si Pedro. Ayun po, nilinis na po ng Diyos yun, yung mga pagkain, pwede na pong kainin. Babasahin ko pong muli sa inyo para maintindihan nyo, yung lahat ng pagkain, nilinis na po ng Diyos. Pwede na po kainin yung baboy. Kaya nga sabi nga sa inyo, nung kapanahunan ni Moises, bawal silang lumapit sa mga taga-ibang bansa at mag-asawa. Kailangan sa kanilang lahi lang. Ngayon, pwede na po silang mag-asawa kahit kanino, basta nasa Panginoong Yesus. Ngayon din, pwede na rin po silang kumain kahit ano. Kasi nilinis na po yun ng Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo muli sa Gawa 10, ang kabanata 9, hanggang 16. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at ang malapit na sa bayan si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin, na may oras na ika-6, at siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat samantalang naghahanda sila ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisiglang bumababa gaya ng isang malapad na kumot, nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa. At doon naroon ang lahat ng uri ng hayop. Andoon ang lahat ng uri ng hayop, mga baboy, ahas, tuko, lahat ng hayop nandoon. Doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Karumal-dumal nung araw pa yun, sabi ni Pedro. Ito naman sabi ng Panginoong Yesus. At maling dumating sa kanya ang tinig na ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyari ika-8, pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. 3 beses nangyari kay Pedro Yung kinausap siya ng Panginoon sa langit, ando doon yung hayop. Nilinis na po ng Diyos yun, yung lahat ng pagkain, pwede na pong pagkain. Pwede na pong kainin ng lahat ng pagkain. Sabi ng banal na kasulatan. Kasi nga, hindi naman nagpaparami sa tao yung pagkain Hindi nagpaparami yun sa tao, hindi dumudumi yung puso. Ayun, bawal sa kanilang mag-asawa, kailangan nag-aasawa nga sila sa kanilang lahi lang, sa kanilang bawal silang lumapit sa mga tag-ibang lupa. Ngayon, pwede na po ngayon lahat. Ito, basahin ko po sa inyong muli dito sa Timoteo. Ang pagkain, na yan, yung
pwede na pong kainin ng lahat. Hindi na po pinagbabawal ng Diyos yung kumain yung baboy kasi nilinis na po yan eh. Kasi Pedro nga nagkaroon ng pangitain, di ba po, 3 beses. O sabi ng Diyos sa kanya, ang nilinis ng Diyos, wag mong ipalagay ng marumi. Kasi nga lang ng Diyos, lahat mabuti. Ito po, basahin ko po sa inyo rito. Kasi pinababanal ng salita ng Diyos yun at ng panalangin. Sa unang Timoteo 4:4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat itakwil kung tinatanggap na may pagpasalamat. Sapagkat pinakababanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ayun. Lahat po kayong pagkain, pwede na pong pagkainin yan. Babasahin ko po sa inyo muli rito, nung hindi pa mahigpit ang batas ng Diyos noon, nung kapanahunan ni Eva at Adan, ni Noe, lahat pwedeng kaanin pa noon. Dahil hindi pa nga pinagtitibay ng Diyos yung batas noon, lahat pwedeng kainin. Kapanahonan pinagtibay lang po ng Diyos yung batas, nag-strict lang siya, nagigpit, nung kapanahonan na po ni Moises. Pero sa atin po, pwede na pong kanin lahat. Wala na pong bawal kainin na hayop, lahat po pwede. Huwag lang po yung dugo, yun po yung bawal sa Diyos. Babasahin ko po sa inyo muli dito sa 9 ng Henesis 1-3. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanya'y sinabi, kayo magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ng lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapap sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa, lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim, lahat ng ibinibigay ko sa inyo. Ayun o, pwede na pong kanin nung kapanahonan ni Noe, hanggang kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Yun, pwede pong lahat kainin yun, yung lahat ng mga hayop. Hanggang kay Jacob. Ang maigpit lang po talaga nung kapanahonan ni Moises. Bawal kainin ng baboy nun sa kanila. Pero sa atin po, pwede na pong lahat. Sa panahon po natin, pwede na pong kainin po ang lahat. Ito, basahin ko po muli sa inyo sa Henesis 1:29. At sinabi ng Diyos, narito, ang binibigay ko sa inyo, ang bawat pananim na nagkakabini na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga, ng punong kahoy na nakakabini sa inyo, magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay binibigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Ayun, binigay ng Diyos lahat yung mga pagkain. Kay Noe, hanggang kay Abraham, Isaac, pwede pa pong kumain ng lahat ng uri ng hayop. Nagigpit lang nung kapanahonan ni Moises. O sa panahon natin ngayon, pwede na rin kainin ng lahat. O basahin ko muli sa inyo to sa Marcos para malaman nyo ang lahat ng hayop na nilalang ng Diyos, pwede na pong kanin lahat. Kasi nilinis na po yan ng Diyos eh. O dito ko po sa inyong babasahin sa kasi nga yung ibang talata ng Biblia wala dun sa eh. Ibang verse wala po sa Biblia eh. Hindi po nakasulat. Ito po, basahin ko pong muli rito sa inyo sa Marcos 7, kabanatay 14. Muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay nakakahawa sa kanya. Datapat ang mga bagay na nagsisilabas tao, yadoong nakakahawa sa tao. Kung sino man ay may pakinig, na ipakikinig ay makinig. At nang pumasok siya sa bahay, na mula sa karamihan ay itinong sa kanya ng kanyang mga alagadang talinghaga.
At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi baga ninyo nalalaman anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. O yun po, nilinis na po ng Panginoong Hesus yun, yung lahat ng pagkain. Kaya pwede na pong kanin lahat sa kapanahunan po nating Kristiyano. Hindi na po mahigpit sa pagkain, lahat po pwedeng kanin na po lahat. Kasi po yung mga pinagbabawal na pagkain, gaya ng mga meron yung kasi pagka yung araw ng mahal na araw, o kaya yung meron bawal talagang kumain sa kanilang baboy. Aral po ng demonyo, sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko po sa inyo sa unang Timoteo 4 hanggang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu ng mga sa huling panahon, ang iba'y magsistalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamagitan ng pagpaimbabaw ng mga tao na nagsasisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ng kanilang mga sariling buti na waring bakal na nagbabaga. Ay pinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpasalamat ng mga nagsisampalataya na at nakakaalam ng katotohanan. Ayun po, aral ng demonyo po yun, yung pinagbabawal yung pag-aasawa at saka yung mga pagbabawal ng pagkain. Ayun po. Sino po bang may aral niyan? Siba yung Diyos sa Roma, bawal silang mag-asawa. Kasi yung mga pastor ng Diyos, pwede po mag-asawa yun eh. Yung mga taga-Roma, yung mga religion siguro doon, bawal sa kanila mag-asawa. Yun po. At saka bawal kumain din ng baboy pag mahal na araw. Yun po yung mga aral ng demonyo. Basahin ko po sa inyong muli. Dito sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu ng mga sa huling panahon ang iba'y magsistalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo sa pamagitan ng pagkaimbabaw ng mga tao na nagsipagsalita ng mga kasinungalingan na iniruhan ng kanilang mga sariling budi na waring bakal na nagbabaga. Ay pinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ayun po, mga aral po ng demonyo yon, yung mga bawal ang pag-asawa, bawal kumain ng baboy, kung ano-ano. Ayun po, pero sa ating po mga Kristiyano, lahat po pwede na pong kanin. God bless po, sana naliwanagan po kayo. Lahat po ng pagkain ay pwede na pong kanin. Miski nung kapanahunan ni Eva at Adan, hanggang kay Jacob, pwede pong kanin ng mga lahat ng hayop. O, stricto lang po ang batas ng mga pagkain nung pinagtibay na ng Diyos yung batas niya kay Moises. Pero sa atin po, ngayon po, pwede na pong kanin ng lahat kasi po, nilinis na po ng Panginoong Yesus. God bless po. Ingat po kayo. I love you po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Love you. God bless.